Diretsuhin na natin, no? Kasi ang isa sa mga nagsalita dyan recently, si dating Senador Bam Aquino, sabi niya, palagay ko issue siya sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. And you reacted to this. Can you elaborate on that? Una-una na-insulto kami, no? Na-insulto kami kasi we have been at the forefront nitong laban kina Duterte since 2016. So 9 years 'yan. Mabigat na bakbakan 'yan. Personal 'yan. Talagang binantaan ako ng buhay, uh, sinampahan ng kung ano-anong kaso, hinaras kami, lahat-lahat ginawa. Inipit. Pero kailangan tindigan 'yon. Ngayon, may mga kasamahan ako na nandiyan dyan sa laban niya. Nandiyan dyan sina Senator Laila de Lima, sila Senator Risa, yung Magdalo, Akbayan, yung Tindig Pilipinas. May mga ilang mga religious personalities. Kilala namin yung mga nandoon sa harap. Meron ding mga members ng opposition nun na wala sila sa forefront. And si Senator Bam was once one of those personalities. Yan, sila VP Lenny. Ando doon lang naman sila sa likod eh. Wala sila sa forefront. So they had the luxury of taking a break o ikot sila. Kumbaga, parang they had that luxury. Kaya hindi nila naramdaman yung brunt of yung pinagagawa ng mga Dutertes. Kaya nung sinabi niya yan, hindi niya kinonsider yung naramdaman namin dun sa laban na yon. Hindi niya kasi naramdaman yon dahil nandoon naman siya sa likod all this time. Hindi natin minamaliit yung naging participation niya during the time ni President Duterte, but dun sa laban kay Duterte, talagang wala sila sa forefront. Okay. So nakaka-insulto yung ginawa na yon, na issue to ng mga politiko kasi this is very, very important for us. It is very personal to us kasi alam namin kung ano, what the Dutertes are capable of doing. Nakita nila din yon, di ba? Patayan, grabing korupsyon, nilubog tayo sa utang, hindi marunong mamahala, talagang sindikato lang yung ginawa, yung Alice Go na mga skandalo na yan, yung mga fake passports na yan, POGOs, lahat na, Chinese agents, lahat yan ginawa ng mga Dutertes. Tapos sasabihin mo, issue lang ng politiko. Ngayon, kung makabalik sa pwesto yang si Sara Duterte, whether 2028 or sooner, paano yun? Ano ba to? Issue pa rin ba ng politiko ito? Yun sana sa akin, sabi ko, sana iniisip muna yung pagsalita. Ngayon, na-offend sila na bakit daw bakit daw ako nagalit. Hindi nyo ba naisip muna yon? Yung sinabi nyo kung kagalit-galit yun. Yun. Pero why do you think he said such a thing? Maraming factors, no? Okay, sige, ngayon na pinag-usapan na rin naman natin. Ako, meron akong mga nababalitang information about the father of Senator Bam Aquino. Etong si Paul Aquino, political operator yan ni GMA. Okay? Political operator yan ni GMA. Hindi natin alam kung ano ang mga galawan yan. At di natin alam kung nakakalas na ba totally si Senator Bam Aquino dyan sa kanyang tatay. But itong mga statements ito, may pinaguhugutan ito. Kasi hindi lang naman ito naglumabas dito sa statement na ito eh. Meron pang mga antecedents eh. Kaya, yun. Kaya kailangan na naming magsalita kasi the fact that he made this statement publicly, he is in a way influencing public opinion. Na parang wala ito. Hindi ito.
So, kami baliktad. Ang mensahe namin, nagparali nga kami. Na importante ito. Kailangan natin itong matugunan. At siya, tumatakbo siyang senador, national candidate siya. In fact, ang first act nila, kung magiging mananalo siyang senador, is to be a senator judge. Ganun ka-importante yan. Di ba? Hindi yung mga bills na iniisip nila na ipa-file, kundi yun. Yun po Pero yun. could it be na baka naman he was simply talking about what he was hearing from the ground? Hindi pong pag kinausap yung mga ordinaryong Pilipinong nakakausap niya, talagang hindi sila familiar doon sa issue na impeachment and they don't care. I agree. Tumatakbo ko ng local position, talagang gut issues ang pinag-usapan. Pero yung first statement niya, anong alibay natin doon? Sabi niya, issue ng mga politika yan. Anong context nun? That is it. Wala na ibang context yun. How do you defend that? Yun ang nakaka-insulto. Yun ang napaka-insensitive. For somebody like myself, na 9 years na bakbakan ito. And andun na kami. Andun na tayo sa bingit ng tagumpay. Tapos may ganyan. Aba, hindi pa pwede yun. Kaya nga nag-react din ako nung in-accommodate ni VP Leni si Sara Duterte sa bahay niya. Ano yun, di ba? Hindi ba na-consider yun? True enough, nung nakita nilang ganito na ngayon. Try doing that again, di ba? So in the end, na-vindicate din yung position natin. Iba kasi parang masyado kasing nilalionize nila, nilalagay nila sa pedestal yung kanilang mga iniidolo na parang hindi na pwedeng salitaan, parang hindi na nagkakamali. Hindi, mali ito, kaya kailangan kitang sabihan, i-call out kasi na-insulto mo kami rito. So yun. And kung hindi ako nag-hold back kahit kanino, I'm not going to hold back on anybody. Kilala naman nila ako eh. Okay. Diba? In the meantime, I remember nung binanatan niya yung pakikipagkita ni former VP Leni kay Vice President Sara Duterte, marami rin mga kakamping movement nagalit sa inyo. Ngayon din, nung nag-react kayo dito sa sinabi ni former Senator Bam Aquino, marami rin yung nagagalit sa inyo doon sa hanay na yon. How do you respond to that? Ganito kasi, no? Ano yun? Imbis na kino-call out nyo siya para hindi na nila gawin, parang yung nagko-call out, ang kino-call out nyo, yan yung mga purists na nagka-cancel. Sa akin, it won't stop me from doing these things. Pag sa susunod na gagawin nila ulit yan, makakatikim sila ulit sa akin. Di ba? Kasi sinasabi ko sa kanila na ang pinakang mabigat na kalaban ng ating bansa, ng ating demokrasya ay ang mga Duterte. Karamihan po sa mga nagagalit sa akin, yan yung mga never Marcos na sinasabi nila, yung mga purists na mas mabigat yung gigil nila sa Marcos name than the Dutertes. So they would rather side with the Dutertes in any issue para lang masob yung kanilang ngit-ngit sa mga Marcos. Okay. Sa akin hindi yun eh. Maliwanag sa akin kung sinong threat sa ating demokrasya eh, 'di ba? So pag hindi maliwanag sa kanila yon, they would be part of the problem. Okay. Masagot ko na rin yung isa sa mga binabato sa inyo na sa sobrang galit niyo naman daw sa mga Duterte, naging pro-Marcos na kayo. Ganito, sinasabi ko sa kanila, yung issues nyo against the Marcos administration, valid yan, legitimate yan. By all means, pursue that. Pero yung sa amin dito, yung mission na mawala sa mundo ng politika ng Pilipinas ang mga Duterte para hindi na sila makapagsabog pa ng lagim, yun ang mission namin.
Ngayon, kung merong hahadlang dyan, may papasok dyan, kahit kakampi pa sila, pasensya na, pero ano kayo, ilalagay din namin kayo sa lugar. Okay. Pero itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo kung yung trial ay magsisimula pa sa July 22, do you think this should really be a campaign issue? For sure. Di ba? Kasi doon mo makikita yung values mo eh. Remember, hindi sila tumatakbo as local candidates. Yung local candidates, diretso yun, yung mga issues, di ba? Nung barangay o nung syudad, yun. Ito hindi. Dapat meron kang gut issues, pero meron ka ring issues of national concern. Yung West Philippine Sea, di ba? Yung foreign policy natin. Tapos ito, yung mga hindi nahagip sa lokal. And that would include itong issue ng impeachment. Ano yan, kumbaga may intellectual dishonesty ka pag sinasabi mong hindi to importanteng issue o issue to ng politiko. Kaya nga, sabi ko, mas inaano ko mas tinututukan ko yung pinaghugutan nitong statement na to and that's why I brought up yung father ni Senator Bam, yan si Paul Aquino. Ano yan? Political operator yan ni GMA. And I am sure merong impluwensya yan sa kanyang anak. Sana hindi naman, but yung statement na sinabi niya, yun ang bunga nun. Pero I think si Senator Bam na rin naman nagsabi nito, no? Ang positioning nila dito sa kampanya na ito, independent. Sila ni Kiko Pangilinan, yung kanilang slate. Yeah. Anong opinion niyo ron? I think that's the reality. That's the reality of the situation. They cannot pretend to be an opposition kasi pag tinanong mo sila ngayon, ano ba yung ino-oppose nyo? Diba? Kasi yun ano ba ino-oppose mo? O ngayon, ang problema doon is maghahanap ka ng issues mo to remain relevant. So that's going to be the dilemma now. Dapat ba dun sa lahat ng mga tumatakbo sa pagkasenador, liwanagin yung position nila dito sa impeachment? Depende yun. Ganito sana, no? If I were in his shoes, tapos talagang wala akong, kunyari yung opinion ko ay nasa sarili ko lang, dapat ang sinagot niya doon, pasensya na po, no comment muna tayo sa impeachment. Di tapos. Pasensya na po I hope you understand, no comment muna tayo sa impeachment. That's it. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-sirko-sirko sasabihin mo na ano yan, issue ng politiko yan or sasabihin mo na ano ito, na kailangan mo magse-senator judge ka, ganito. Teka, nakatiwang-wang na yung ebidensya naman di ba? Nakita na natin Hindi po ba nakita yung Mary Grace Piatos? Ano ba tayo? Nakatira tayo sa kuweba, di ba? Not to know that. Tapos, yung mga issues na nilabas ko, I've been presenting that to them nung magkakasama pa kami sa Senado. Alam mo yun. Di ba? Okay. Yun.